Sa dilim ng gabi, malapit sa hangganan ng iyong pag-iisip, narito ang malikot na imahinasyon, mga kwento ng takot sa hating gabi. Ang programang ito ay nagdadala sa iyo sa isang paglalakbay sa kabila ng makalumang puok ng Pilipinas, kung saan ang mga alamat ay bumabalik upang maghasik ng takot. Upang magsimula, pumili ka na ng isang komportableng pwesto at iwasan mong lumabas sapagkat ang mga kwento natin ay tila umaabot mula sa kabila ng dilim. Mga kwento ng mga nakalibing na lihim. Ang alingaw-ngaw sa looban. Sa isang tahimik na baryo, sa gitna ng kagubatan, may isang lumang bahay na pinamamahayan ng takot at kababalaghan. Matagal nang walang nakatira rito at ang mga alamat na lang ang nagpapalutang-lutang sa lugar na ito. Sinasabing bawat gabi ng Biyernes Santo, may mga alingaw-ngaw na naririnig mula sa loob ng bahay. Mga sigaw ng babae, mga yapak na tila may hinahabol, at mga hikbi na nagpapatulo ng luha sa sinumang makarinig. Isang gabi, si Nena, isang dalagang taga-baryo, ay nagpasyang tuklasin ang misteryo ng buhay. Maraming beses na siyang napapabalot ng kuryosidad sa mga kwento ng matatanda tungkol sa lugar na iyon. Bitbit ang isang lampara at rosaryo, pumasok siya sa loob ng bahay. Bawat hakbang ay nagiging mabigat. Parang may mga matang nakamasid sa kanya. Habang nililibot ni Nena ang madilim na pasilyo, napansin niyang lumalalim na ang gabi. At unti-unting nawawala ang liwanag ng kanyang lampara. Biglang nagkaroon ng malamig na hangin na dumaan. At isang boses ng babae ang narinig niya na tila nagmumula sa isang palapag. "Tulungan mo ako." Bulong ng boses. Mahina at puno ng pighati. Kahit nanginginig sa takot, umakyat si Nena sa lumang hagdanan na tila umaalog sa bawat hakbang. Nang marating niya ang ikalawang palapag, nakita niya ang isang kwarto na bahagyang nakabukas. Ang malamig na simoy ng hangin ay nagmumula rito. Pumasok siya sa loob at tumambad sa kanya ang isang salamin na natatakpan ng alikabok. Sa loob ng salamin, hindi ang kanyang refleksyon ang nakita niya, kundi ang imahe ng isang babaeng duguan ng damit at nakayuko, hawak ang isang patalim. Nang tiningnan niya ito ng mas mabuti, biglang humarap ang babae sa salamin at nakatingin sa kanya ng diretsyo. Sa takot, tumakbo si Nena palabas ng kwarto. Ngunit napansin niyang bumibigat ang kanyang mga paa na parang hinahawakan ng mga malamig na kamay. Nang makarating siya sa pintuan ng bahay, ito'y biglang nagsarado ng malakas. Hindi na siya makalabas. Mga hakbang ang naririnig niya sa likod, papalapit ng papalapit. At paglingon niya, naroon ang babaeng duguan. Ngayon ay nasa harapan na niya. Galit ang mga mata. "Bakit mo ko iniwan?" Sigaw ng babae habang humahakbang papalapit kay Nena. Hindi niya alam ang gagawin. Binalot siya ng takot at nanginig ang kanyang buong katawan. Bigla siyang hinawakan ng malamig na kamay ng babae at nangyari ang hindi niya inaasahan. Pumasok ang babae sa kanyang katawan. Isang matinding sakit ang naramdaman ni Nena.
parang may puwersang nag-uumapaw sa kanyang dibdib. Pumalahaw siya ng isang matinding sigaw at kumalingaw-ngaw sa buong bahay. At biglang nagdilim ang kanyang paligid. Kinabukasan, natagpuan na lamang si Nena ng mga kapitbahay na walang malay sa labas ng bahay. Ang kanyang mga matay nanlilisik at hindi na siya muling nagsalita pa. Walang nakakaalam kung anong eksaktong nangyari, ngunit mula noon, naririnig na ang dalawang boses sa loob ng bahay. Isang boses ng isang dalaga at ang boses ng babaeng umiiyak sa kawalan. At sa tuwing sasapit ang Biyernes Santo, ang mga alingaw-ngaw sa looban ay lalong lumalakas, na para bang may dalawang kaluluwang naglalaban para sa kanilang kalayaan. Makaraan ng ilang linggo, unti-unting kumalat ang balita tungkol kay Nena. Maraming nagsabi na siya'y nasapian ng masamang espiritu, habang ang iba naman ay naniniwalang nakapasok siya sa mundo ng mga multo. Gayunpaman, wala ni isa sa mga matatanda sa baryo ang naglakas ng loob na lumapit sa bahay o makipag-usap man lang kay Nena. Isang gabi, habang naglalakad si Mang Berto, isang matandang kilala sa baryo bilang Mambabarang, napansin niya ang kakaibang lamig na bumabalot sa paligid. Narinig niyang muli ang mga alingaw-ngaw sa loob ng bahay. Ngunit ngayon ay mas malinaw at mas nakakatakot. Para bang may dalawang boses na nag-aaway. Ang isa ay nagmamakaawa habang ang isa naman ay puno ng galit. Nakakapangilabot ang tunog, pero hindi ito nagdala ng takot kay Mang Berto. Nagdesisyon siyang pumasok sa bahay upang malaman ang buong katotohanan. Bitbit ang kanyang anting-anting at bulong-bulong sa ilalim ng kanyang mga hininga. Pumasok siya sa loob. Muli niyang naramdaman ang malamig na hangin na tila nagbabadya ng panganib. Sa loob ng bahay, nakita niyang nakaupo si Nena sa gitna ng sala. Tahimik at malalim ang iniisip. Ngunit sa bawat pagtitik ni Mang Berto, napansin niyang parang may anino na pumapaligid kay Nena. Hindi ito ordinaryong anino. Ito'y may hugis at tila may sariling buhay. Nena, Mahinahong sabi ni Mang Berto. anong nangyari sa'yo? Biglang tumingala si Nena at sa pagkakataong iyon, nakita ni Mang Berto ang kakaibang liwanag sa mga mata nito. Hindi ako si Nena. Tugon ng dalaga. Ngunit ang boses ay tila nagmula sa isang malalim na hukay. Ako si Maria. At ako'y nasaktan. Pinatay ako sa lugar na ito. At hindi ako matatahimik. Nanginginig sa kaba. Hinahanap ni Mang Berto ang dahilan ng pagkabuhay ng espiritu ni Maria. Alam niyang kailangan niyang tapusin ang sumpa bago patuluyang mapahamak si Nena. Kailangan mong sabihin sa akin kung paano kita matutulungan. Sabi ni Mang Berto. Ang aking mga labi. Humihikpi na sagot ni Maria sa pamamagitan ng katawan ni Nena. Ibaon mo ang aking mga labi sa ilalim ng puno ng balete sa likod ng bahay. Doon lamang ako makakatagpo ng kapayapaan. Agad na naghanap si Mang Berto ng mga kagamitan upang hukayin ang paligid. Nang makarating siya sa ilalim ng puno ng balete, nagsimula na siyang maghukay ng lupa. Makalipas ang ilang saglit, tumambad sa kanya ang kalansay na binalot ng lumang damit, mga labi ni Maria. Pagkatapos niya itong hukayin at maayos na mailibing sa ilalim ng puno, biglang bumalik ang hangin na mainit.
Sa loob ng bahay, nakita niyang unti-unting nawawala ang kakaibang liwanag sa mga mata ni Nena. Bumalik na ang kanyang normal na sarili. At ang sabi niya, "Salamat." Bulong ni Maria bago tuluyang maglaho ang kanyang presensya. Ngunit bago tuluyang umalis si Mang Berto, isang matandang babae ang lumapit sa kanya. Alam mo ba kung sino ang pumatay kay Maria? Tanong nito. Umiling lamang si Mang Berto. Hindi ko na ilalam. Ang mahalaga ay mapayapa na siya ngayon. Ang pamilya ng babaeng pumatay kay Maria ang nagmamay-ari ng bahay na ito noon. Sagot ng matandang babae. At ang sumpa ay nagmumula sa kanilang lahi. Kaya't kahit na nailibing mo pa ang kanyang mga labi, tandaan mo ito. Hanggat hindi napapatawad ang kasalanan, ang alingaw sa looban ay muling magbabalik sa ibang anyo, sa ibang panahon. Ngayon, tahimik na ulit ang baryo. Ngunit, ang alaalan nangyari ay nananatili sa puso ng mga tao. Laging may banta na maaaring muling bumalik ang kababalaghan at ang mga alingaw-ngaw sa looban ay nagpapaalala sa kanila na hindi natutulog ang mga kaluluwang naghahanap ng katarungan. Hanggang sa muli, maging mapagbantay at huwag hayaan ng mga anino ng gabi ay makuha ang iyong kapayapaan. Paalam at mag-ingat sa mga kwento ng dilim na maaaring maghintay sa susunod na kanto.